copy ng K-pop, fake fuck, nagpaparinig pa sa'yo na nanahimik. Say what, dapat dyan pinapakita. Meron palang alitan tong si Abra tsaka yung SB19, no? Hindi ako masyadong updated, hindi ako fan ng flip top. Hindi rin ako, pero nagandahan ako doon sa soundtrack ng Incognito sa Netflix. SB19 yata yung bumira doon eh. Sa flip top wala akong masasabi dyan, makabagong anong tawag doon? Talastasan, makabagong merong old school na tawag dyan nakalimutan ko na lang eh. Merong tawag dyan talaga eh. Makabagong parang debate through rap or something. Okay yun. Sport naman sila pag nagkakainsultuhan sila. So, SB19 naman, nung araw, ako po kasi ay siguro may kaklasify ko yung sarili ko nung araw na pwede akong musikero. Alternative rock. I identify with Eraserhead, syempre, kahit hindi bubwisit ako sa politika nila. Pero Eraserhead, Incubus, Urban Dub. Ngayong tumanda ako, ngayon ko mas na-appreciate yung Korn. Ganyang pero hindi ako masyadong fan na gayahin yung K-pop. Kaya lang, hindi na lang ako magsasalita ng negative sa kanila. Kung ako lang naman. Kasi marami rin silang napoproduce ng magagandang music. Sa kanila rin yata yung Mapa, yung pag mag-alala, ipikit ang iyong mata, mama. Pahinga, yun yata yun. Sa SB19 din yun. Napakaganda ng awit na yun. So, ganun kasi ang Pilipino eh. Bagamat mas gusto ko sana may sariling identity yung na iba sa K-pop, yung SB19. It works for them eh. Yung imahe nila. And talagang talented naman na manggaya talagang Pilipino. Pero sa mga songs nila, I don't think nanggagaya naman sila ng K-pop. Especially nung pinakinggan ko yung soundtrack na Incognito. So all in all, ako fan ako ng mga Freddie Aguilar. Yung mga sumikat internationally sana na original Filipino. Kaya lang, yun na ang panahon ngayon kasi eh. Baka hindi naman sila mapansin, bagamat magaling sila kung hindi nila ginawa yung atake ng K-pop din eh. So iba-iba yan eh. You do what works for you eh. So, well, yung mga banda kasi, yung mga, especially mga old school, madalas nilang inaano yung integrity, musical integrity. Kung sino ka, kung anong kultura mo, anong. Pero lahat naman kasi ng mga bagay, hiniram lang din natin maliban sa kundiman. Di ba? Rap, hiniram natin yan sa kulturang black. Hindi naman sa atin nag-originate yan. Yung Pinoy pop na medyo iginaya natin sa K-pop, yung imaging, yung singing and dancing, pero yung content mismo, yung kanta naman, medyo Pilipino yung tunog eh. OPM naman yung tunog eh. So, hiniram lang din natin yung imaging tsaka yung sayaw. When it comes naman sa rock, pag narinig ko dati yung Greyhounds, Slapshot, Keso, yan yung mga eksena nung lumalaki ako eh. Hiniram lang din naman natin yan. Even yung tunog ng idol kong Urban Dub, hiram lang din yan sa mga influences na naririnig nila eh.
So, alternative rock, metal rock, rap metal, grunge, punk rock, even yung mga tutugtugan na parang Beatles yung dating, yung yung Ben and Ben, yung mga ganyan tunog, even sa mga ganong klaseng tunog. Marami dun hiniram lang din natin eh. And pag minix mo sa pagkatao natin bilang Pilipino, sa experiences ng artist, sa expression ng artist, nagiging kanya naman na yun. So, ako kasi, hindi rin naman ako fan ng K-drama, K-pop nung araw, nababaduyan ako talaga eh. Pero, ayoko ng mga lalaking nagme-makeup. Pero putang ina ngayon, nanonood na ako ng mga K-drama sa Netflix. May Netflix yung partner ko eh. Nakikinood ako. Ang gaganda panoorin, kinikilig ako eh. Patingin-tingin lang nila na ganyan. So, ibig sabihin, I think, in some ways, pwede tayong maimpluwensyahan din nila and yakapin natin sa kultura natin. While not forgetting kung sino tayo bilang Pilipino. Parang ang Flip Top o yung may mga rappers na Pinoy, Glock 9, Francis M, Andrew E. Hindi naman nila nalimutan yung kumbaga kahit na ang hip hop ay hiram sa dayuhan. Yun namang origin ng nilalaman nung hip hop dito sa Pilipinas kwentong Pilipino naman. Banyo Queen, di ba mga kababayan ko, classic yun, pati yung tunog nun, tangina, legendary. Putang ina, pangit ng ginawa ko. Basta yung tunog, yung entrada ng mga kababayan ko. Even yung mga bago ngayon, yung kay ang pangalan yung mga bagong rapper ngayon na sikat, sila Skostakli. Skostakli, medyo R&B naman siya. Si, pangalan, Flow G. Di siya kung ba't ganito, ginaganapan ko lang natural, Putang ina, magaling eh. Pinoy yung laman. Pinoy pa rin. So, lahat ng artists, I believe, merong something borrowed from another. It just so happen na mas katanggap-tanggap, mas astig ka kung ikaw ay naka hip-hop, formang gangsta yung datingan mo. Kesa sa K-pop ka na mga makeup ka. Pero yung new generation kasi niyakap yung SB19 eh. So, I think suportahan na lang siguro when it comes to content, when it comes to yung craft, yung music ng tao. Kasi kung titignan mo naman, pag Pilipino naman yung gumawa, putang ina, yung laman naman ng kanta niya. Diba? Filipino experience, Filipino heart, especially kay Glock 9. Huwag kang mabahala, may nagbabantay sa dilim. Diba? Putang ina, shoutout ko na lahat ng malulupit na, bagitin ko na nga lahat ng mga malulupit na mga banda na Sandwich, Chico Sai. Saan ba yung Chico Sai ngayon? Nakakamiss din sila pakinggan. Tayo na yung Moonstar 88, Imago. Shoutout ko na rin lahat ng medyo yung mga kinalakihan ko na yan eh. Hail, mga ganyan. Mayonnaise. Hotdog. Luma yun ha. Asin. Nosy Balasi. Yung kumanta ng Nosy Balasi, sino nakakalimut? Mike Hanopol, Pepe Schmidt. Marami nakalimutan ko na lang pero God bless sa inyong lahat.